Romans chapter 5 verse 12 na ganito po ang sinasabi. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Naming Diyos, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa bawat isa. Salamat din po sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin na kami po ay inyong patuloy na gabayan, samahan po, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong paksa ay pinamagatan po nating paniwalaan o hindi. Ang salita po ng Panginoon ay nagsasabi na ang tao ay makasalanan. Kaya nga, sabi po na sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At ang tayo pong lahat ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po nang sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 10 na ganito po ang sinasabi. Gayang nang nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At dito po sa talatang 23 ng Roma Kapitulo 3 ay atin pong mababasa rin, for all have sinned and come short to the glory of God. So yan po ay nakasaad sa banal na kasulatan na wala pong tao na hindi makasalanan, kundi tayo pong lahat ay nagkasala at nahiwalay sa ating Panginoon. So sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay una po nating makikita na sa banal na kasulatan ay ang tao ay makasalanan. At yan po ay sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At ang kabayaran po ng kasalanan, pangalawang makikita po natin sa banal na kasulatan na ang kasalanan ay mayroon pong kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan sa Roma Kapitulo 6 ay atin pong mababasa na sinasabi, Roma Kapitulo 6, talata pong 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yun po ay maliwanag na sinasabi ng salita ng ating Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayroon pong dalawang uri ng kamatayan. Ang sinasabi sa banal na kasulatan na kamatayang pisikal at ang kamatayang espiritual. Ngayon po, kung ang tao ay hiwalay sa Diyos at hindi kumilala at hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay daranasin niya po ang dalawang uri ng kamatayan. Ang kamatayang pisikal at ang kamatayang espiritual. Na sinasabi nga po sa aklat ng Apokalipsis. Basahin po natin. Apokalipsis, Kapitulo 20, talata pong 14 hanggang 15. Na ganito po ang sinasabi. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So yun po ang matatamo ng isang taong wala sa ating Panginoong Hesukristo. Dadanasin niya po ang kamatayang pisikal at gayon din po ang kamatayang espiritual. At ang kamatayang espiritual ay dadalin sa dako ng dagat-dagatang apoy. Ito po yung impyerno na tinatawag sa banal na kasulatan na sinasabi ng salita ng Panginoon na ang mga tao na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay hinatulan ng kamatayan doon sa apoy ng impyerno. So paniwalaan mo o hindi, nasa iyo, kaibigan, ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So
binigyan tayo ng babala ng ating Panginoon na kung sino mang hindi sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kapahamakan sa impyerno. Ano ho? Napakaliwanag po sa salita ng Panginoon na ang kaparusahan ng kasalanan. Subalit, meron din naman pong paraan kung paano ang tao ay makaliligtas sa kapahamakan sa impyerno o sa kaparusahan sa impyerno. Dito sa Romans chapter 6, verse 23, na sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So yun naman po ang sinasabi ng Panginoong Kristo ng salita ng Diyos, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ay kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at tatanggapin ng ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at ikaw ay mamumuhay ng may pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ano? So, sabi nga po sa Juan 3:16, na kabisado na ng marami sa atin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, makikita po natin na kinakailangan ang tao ay magsisi ng kanyang kasalanan. Anong kasalanan ang inyong pagsisisihan? Ang kasalanan ito ay yung paniniwala at pananampalatayang hidwa, pananampalatayang hindi angkop sa salita ng Diyos, pananampalatayang hindi tama. At ang mga kasalanang nagawa natin sa ating Panginoong Kristo. So, yun po ang ating mga dapat gawin. Dapat na isalang-alang sa ating buhay na magsisi ng kasalanan, manampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo namang mga mananampalataya, ang sabi nga ng Panginoon ay ating ibahagi ang ating mga patotoo kung paano tayo nakakilala, kung paano tayo nakasumpong ng biyaya ng ating Panginoon, ng ating pakinggan ang salita ng Diyos, ng ating basahin ang salita ng Diyos, sapagkat ang sabi nga sa Roma Kapitulo 10 talatang ay ganito ang sinasabi, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.